Nagkampiyon ang TNT Tropang Giga kagabi nang talunin nila ang Barangay Ginebra. Maganda yung naging umpisa ng TNT at nakita natin na nalimitahan nila yung opensa ni Justin Brownlee. Hinayaan nila si RJ Abarientos na pumukol at umiscore ng napakaraming puntos pero napigilan nila ang ibang players ng Ginebra. Credit dito sa depensa ni RR Pogoy dito kay Justin Brownlee. At marami nga ang nagtatanong ngayon kung ito bang si Justin Brownlee ay maglalaro pa para dito sa Barangay Ginebra sa Commissioner's Cup. Nagsalita na si Coach Tim Cone at sinabi niya na si Justin Brownlee lang ang makakasagot dyan kung maglalaro pa siya o hindi. Dahil sa ngayon, alam natin na itong Barangay Ginebra, syempre, pinoprocess pa niya yung nangyari. Pero sabi ni Coach Tim Cone, wala daw silang backup plan ngayon dahil ang gusto nila talaga si Brownlee pa rin sa Commissioner's Cup. Pero ang tanong, ay maglalaro pa ba si Brownlee? Marami nakapansin na nag-iba na yung laro ni Brownlee. Parang yung kay Allen Durham na napansin ng karamihan na medyo bumaba na yung performance. At dito sa finals nakita natin na parang hindi na ito yung Justin Brownlee na nakagawian natin at palaging nakikita dito sa Governor's Cup. 0-2 na si Justin Brownlee at ang Ginebra dito kay Ronde Hollis Jefferson. Kaya dahil dito marami nagsasabi na baka ito na yung tinatawag na changing of the guard o passing of the torch. Baka nagsimula na pagkatapos ng napakatagal na panahon na dinomina ni Justin Brownlee itong Governor's Cup, baka ngayon naman ito na si Ronde Hollis Jefferson naman ang papalit sa kanya. Kaya yan ang aabangan natin ngayon dito sa Barangay Ginebra kung ito bang si Justin Brownlee ay papalitan na nila at kung magkakaroon na sila ng bagong import para sa darating na Commissioner's Cup na malapit nang mag-umpisa actually. Kaya yan nga isa pang inaalala nitong Barangay Ginebra sa ngayon dito sa team nila. Bumaba na nga ba ang laro nito si Justin Brownlee? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil parang nag-iba nga yung laro niya dito sa finals kontra TNT. Siyempre credit din sa depensa ng TNT Tropang Giga. Pero marami nagsasabi na baka itong si Justin Brownlee sa edad niyang 36 ay nakita natin na hindi na katulad nung dati, hindi na kasing eksplosibo. At yan ngayon ang tinatanong ng karamihan kung ano na ba ang magiging future ng Barangay Ginebra. Alam natin na ang Ginebra kaya nagiging dominant sa Governor's Cup dahil nga nandiyan si Justin Brownlee, hindi ito sikreto. Pero kung ito si Justin Brownlee ay magre-retiro na o papalitan na ng Barangay Ginebra, iyan ngayon ang magiging tanong. Baka itong si Brownlee sumunod kay Allen Durham at magretiro na rin. At syempre kapag yan nangyari, panibagong challenge yan sa Ginebra. Dahil kahit gaano kahusay yung local lineup mo, kapag ikaw naman ay merong mag-a-adjust sa bagong import, problema yan. Mawawala na yung advantage ng Ginebra sa Governor's Cup na itong si Justin Brownlee ay palaging nandyan. Siyempre, pwede pa nilang kunin ulit itong si Brownlee. Pero ang tanong ngayon ay yung babang laro niya magiging ganun ka-epektibo. Dahil kung hindi rin siyempre magiging epektibo, ba't pa siya kukunin ng Ginebra? Dahil siyempre, ang ultimate goal ng Ginebra at ng SMC ay mag-champion. Kaya iyan ngayon ang magiging problema at pag-iisipang mabuti nitong Barangay Ginebra. As it is, alam natin na itong Barangay Ginebra ngayon ang isa doon sa mga teams talaga na gustong gumawa ng paraan para sila ay makabawi. Kaya ngayon, yan ang aabangan natin. Kung itong Barangay Ginebra ay matutupad talaga yung pangarap nila na maging dominant pa rin. Samantala itong si Justin Brownlee, maraming question sa kanya. Hindi lang dito sa Barangay Ginebra, kung hindi pati na dito sa Gilas, Pilipinas. Kung makapagpapatuloy pa ba siya ng paglalaro dyan dahil syempre iba rin ang kompetisyon sa international. Asahan ninyo na magkakaroon ng malalaking trades ang SMC sa mga susunod na araw. Pagkatapos matalo nitong Barangay Ginebra sa TNT, ang ibig niya sabihin, dalawang sunod na conferences na tinalo ng isang MVP team ang SMC. Siyempre naaalala ninyo na nung Philippine Cup tinalo ng Meralco itong San Miguel Beer 4-2. At ngayon naman tinalo nitong TNT Tropang Giga itong Barangay Ginebra. So iyan ngayon ang pwede nating masabi na isa doon sa mga bagay na kinakailangang sabihin na natin i-consider ng management. Dahil marami talaga tayong masasabi dito na kinakailangan baguhin sa lineup ng San Miguel, Ginebra, pati na ng Magnolia. Dahil sa ngayon, syempre hindi papayag si Boss Ramon Ang na ganyan ang mangyayari na
mananalo itong TNT Tropang Giga laban sa kanila dahil alam naman natin na gusto ng SMC na makontinue yung domination nila. So anong asahan natin? Unang-una kukuha ng backup big man itong Barangay Ginebra para dito kay Japet Aguilar. Iyan na nga kaya ang free agent na si Troy Rosario. Pangalawa, ang San Miguel sigurado gagawa rin niya ng adjustment dito sa lineup nila dahil gugustuhin nila na makabawi naman dito sa Meralco at sa iba pang MVP teams. Malamang Magnolia madadamay dyan at syempre yung dalawang farm teams ng SMC, itong Terra Firma Jeep at ang Northport Batang Pier. At yan ngayon ang aabangan natin dito na gagawin ng Barangay Ginebra at ng SMC in general. Syempre, kinakailangan din nating hintayin yung pagbabalik ni Jamie Malonzo na hindi pa siguro yan 100%. At of course, dito sa malaking pagbabago na mangyayari sa SMC, asahan natin na sa lalo't madaling panahon, iyan ay gagawin na ng management para makabawi. Ang San Miguel Beer ngayon at ang Magnolia Chicken Templado ay siguradong kasama dito sa gagawing revamp ng SMC. Ang tanong na lamang ay kung sino-sino ang mga players na mai-involve dito. Sa panig ng Ginebra, sigurado nakasama doon sa matitrade dyan. Itong sila Bon Pesumal, sila Ben Adamos, Jared Dillinger, Aljon Mariano, at yung mga bench players nila. Yan ang isasama sigurado. Dahil kinakailangan, maliwanag pa sa sikat ng araw, na itong Barangay Ginebra kinakailangan ng big man, lalo na at itong si Isaac Go mukhang matagal hindi makapaglalaro. At dito natin makikita na talagang ininda ng Barangay Ginebra yung pagkawala nito si Christian Stan Hardinger. Tandaan natin na TNT Tropang Giga, wala pa dyan si Brandon Rosser. So kapag yan ay naglaro, makikita natin na mas lalakas pa yan. Samantala naman, itong San Miguel, matagal na nating nababanggit yung mga problema sa lineup niyan. At kinakailangan nila ng power forward, parang Ginebra din. So kung si Troy Rosario mapupunta sa Ginebra, itong si William Navarro mapupunta yan sa San Miguel. Kung si Troy Rosario naman sa San Miguel mapupunta, yung si William Navarro naman dito sa Barangay Ginebra. Nandyan din sila kay Flores at kay Marcarino na pwede nilang kunin. Kaya ngayon, itong Magnolia sigurado madadamay din yan dito sa revamp dahil isa pa yung team na under pressure ngayon na manalo ng kampyonato. Aware syempre si Alfrancis Chugo at si Boss Ramon Ang dito sa nangyari na dalawang sunod nang nanalo ang MVP teams kontra dito sa powerhouse nila, itong San Miguel at Ginebra. At syempre gagawa yan ng paraan para mabago yung kanilang lineup. Yan ngayon ang kinakailangan natin pag-aralang mabuti kung ikaw ang SMC, kung ano ba ang dapat nilang gawin. Dahil dito masasabi natin na kinakailangan talagang gumawa ng adjustment nitong SMC kung gusto nila na mapigil yung dominance ng MVP group. At ngayon, ang unang-unang step diyan ay dito sa Commissioner's Cup kung sino ang magiging import ng Ginebra. Shoutout kay Joseph Pineda, kay Jonel Alagon at Celino Valles family. Binabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Si Enju, si Michael D, Alicia Garcia, Malyari Mascarinas, pati na si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr. Pinabati din natin si Junjun Angie, Pat at B-Boy Matas, pati na rin si Dalmacio de Guzman, Alfonso Dinater de Balaba, Andrea Alexis at Mitch Bagares, si Katsakino Dukusin, si Juan Solege, si Romeo Conchada at ang iba pa nating taga-subaybay.